Nagpayo ang isang instruktor ng Capital University na mag-focus lang daw muna si Lee Hansong sa magiging laban nito, at wag na raw muna nitong intindihin si Fang Ping. Tumugon si Lee Hansong nang hindi naman daw siya nababahala dahil kahit malakas daw si Fang Ping ay makakaya niya pa rin itong talunin. Nagbabala rin ang instruktor na kailangan daw mag-ingat ni Lee Hansong habang nakikipaglaban nito kay Wang Jinyang. Umakyat na ng entablado si Wang Jinyang at inihanda ang gagamitin nitong sandata. Nakumpirma ng nakatalagang referee na nakahanda na ang dalawang kalahok kaya sinimulan na niya ang laban. Agad na kumilos si Wang Jinyang at binalot ng malaking halaga ng vitality ang gamit niyang sandata para pangunahan ang pag-atake. Nagtaka ang mga nanonood kung ano raw ang ginagawa ni Lee Hansong at kung bakit nagkukulay ginto ang katawan nito. Inilabas ni Lee Hansong ang kakaiba nitong kakayahan at sinalubong ang pag-atake ni Wang Jinyang gamit ang sarili nitong kamao. Nagdulot ng pagsabog ang pagbabangga ng mga pag-atake na nagmula sa dalawang kalahok. Naisip ni Fang Ping na mayroon nga raw mutated bone marrow si Wang Jinyang, samantalang napatibay na raw agad ni Lee Hansong ang mga skull bones nito kaya tila mayroon na itong half-golden body. Maaaring isang araw sa dalawang ito ang makakalaban niya sa dulo ng kompetisyon kaya kailangan niyang alamin ng mabuti kung ano ang makakaya ng mga itong gawin. Sinabi ng lalaking tagapagsalita na totoo nga raw ang mga kumakalat na balita na mala Mercury na agad ang mga bone marrows ni Wang Jinyang. Namangha ang mga nanonood sa paglakas ng kapangyarihan na nagmumula kay Wang Jinyang. Nagsigawan naman ang mga kababaihan dahil napakagwapo raw nito. Nainggit si Fang Ping sa pagsigaw ng mga nanonood na babae, naisip niya na napakapasikat daw ni Wang Jinyang. Sa kanyang obserbasyon ay napagtanto niya na bukod daw pala sa pagbilis ng pag-recover ng vitality ay nakatutulong rin ang marrow mutation nito para mas lalo pa itong lumakas. Ginamit na agad ni Lee Hansong at Wang Jinyang ang kani-kanilang mga ultimate move. Naisip ng ating bida na napakalakas nga raw ng mga pag-atake na papakawalan ng dalawang ito. Malalaman ng araw nila kung sino sa mga ito ang sunod niyang makakalaban. Muli na namang nagbangga ang pag-atake na pinakawalan ng dalawa. Sa pagkakataong ito ay mas malakas pa ang naging pagsabog, na nakapinsala ng matindi maging sa entablado na gawa sa A-grade alloy. Nagtaka ang mga nanonood kung ano na ang nangyayari sa arena dahil nababalot na ito ng makapal na usok. Lumabas mula sa usok ang isa sa mga nakikipaglaban na kalahok. Tiningnan ng mga nanonood kung sino ang martial arts student na lumilipad ngayon sa ere. Nakita nila si Wang Jinyang na nasa masamang kondisyon, napapaisip na sila kung ito na ba raw ang nanalo. Sinabi ng lalaking tagapagsalita na papaakyat na rin daw mula sa loob ng butas si Lee Hansong. Nagulat ang lahat noong makita nila ang malaking sugat sa ulo nito. Unti-unti mang naghihilom ang sugat na tinamo ni Lee Hansong sa tulong ng kanyang espesyal na kakayahan. Pero nagpasya na siyang sumuko dahil alam niya na malalagay siya sa panganib kapag tinamaan ulit ang kanyang ulo. Nagulat ang lalaking tagapagsalita sa tibay ng ulo ni Lee Hansong, mukhang ito na nga raw ang dahilan kung bakit tinatawag na Ironhead ang espesyal nitong kakayahan. Sinabi ni Fang Ping na talagang may superpowers nga raw si Lee Hansong. Hindi nga raw makatwiran ang tibay at tigas ng ulo nito. Naisip ni na Qin Fengqing na bakit daw nagagalit ang ating bida gayong hindi rin naman daw makatwiran ang taglay nitong lakas. Idineklara ng nakatalagang referee na si Wang Jinyang daw ang itinanghal na panalo. Nagtanong ang referee kung gusto pa ba raw magpatuloy ni Wang Jinyang. Tumugon naman si Wang Jinyang nang makakaya pa nga raw niyang makipaglaban. Nagtanong si Qin Fengqing kung bakit huminto na raw sa panunood ang ating bida. Naisip ni Fang Ping na alam na nga raw niya ang kahihinatnan ng buong laban dahil sugatan na si Wang Jinyang. Maaari pa nga raw itong manalo ng 2 beses pero matatalo pa rin daw ang Nanjing University dahil mas mahina ang iba nitong mga kasamahan kumpara sa mga miyembro ng Capital University. Sinabi ni Grandmaster Zhang Beihao na doon na raw nagtatapos ang mga group matches at 4 na team na lang daw ang natitira. Makakalaban nga raw ng Magic University ang Nanjing University, at makakalaban naman ng Capital University ang No. 1 Military School. Sa pagbunot nga raw ng 2 kinatawan ay malalaman nila kung kailan ang mga ito maglalaban. Naisip ni Fang Ping na sinwerte nga raw si Wang Jinyang dahil sa makalawang araw pa gaganapin ang kanilang laban. Kung nagkataon nga raw na No. 1 ang kanyang nabunot ay wala itong sapat na oras para makapagpagaling ng mga tinamo nitong pinsala.
Ngayon nga raw ay may isa pa itong araw para makabalik agad ito sa maayos na kondisyon. Naisip ni Lee Hansong na gusto nga raw sana niyang makalaban si Fang Ping habang parehas pa sila na nasa rank 4. Tinanong ni Lee Hansong kung seryoso na ba raw si Yao Chengjun sa binabalak nitong gawin. Tumugon si Yao Chengjun nang mas mahalaga raw ang pagkapanalo ng kanilang universidad kaysa sa pangsarili niyang interes. Ikinonsumo na ni Lee Hansong ang inihanda niyang pil para rin sa kapakanan ng kanilang universidad. Naisip niya na natalo na rin naman daw siya ni Wang Jinyang kaya wala na siyang tsansa na maging isang invincible rank 4 bago siya makapag-breakthrough. Nagulat ang mga namamahala ng kompetisyon noong makita nila na sinusubukan na nina Lee Hansong at Yao Chengjun na makatungtong sa rank 5. Nainis si Fang Ping dahil doon pa raw talaga naisipan ng dalawang ito na mag-breakthrough. Mukhang gusto nga raw ng mga itong ipahiwatig na kaya lang sila hindi nanalo ay nang dahil sa nagpipigil pa sila ng totoo nilang lakas. Nagtaka rin ang ating bida kung bakit marami na agad Grandmaster ang mabilis na nagtipon-tipon doon. Mukhang planado at napaghandaan na raw ng mga ito ang pag-breakthrough ng kanilang mga estudyante. Umaarte pa nga raw ang mga ito na parang napilitan lang sila na tumulong, kahit na ginagawa lang naman nila ito para sa kanilang mga team. Naisip ni Fang Ping na kailangan niya rin daw makinabang at samantalahin ang ganoon kagandang oportunidad. Sinabihan niya rin ang kanyang mga kasamahan nang wag lang daw ang mga itong basta tumayo at magsimula na raw ang mga ito sa paghigop ng enerhiya at magsanay. Katumbas ng araw nito ang isang pagpasok nila sa vitality pool ng isang energy room. Inaalis rin daw ng mga Grandmaster ang kahit na anong impurities kaya mas magiging mabisa ang kanilang cultivation. Napakinig din ni Wang Jinyang ang lahat ng mga sinabi ng ating bida. Napahingi na lang siya ng pasensya habang nagsasagawa siya ng kanyang cultivation. Ayaw niya raw sana itong gawin pero mahirap nga lang daw ang kanilang Nanjing University kaya kailangan niyang samantalahin ang mga ganoong klase ng oportunidad. Nainis ang mga Grandmaster noong makita nila na ginagamit rin ng ibang mga estudyante ang mga enerhiya na itinutulong nila sa pag-breakthrough ni Lee Hansong at Yao Chengjun. Nagtaka ang ilang nanunood kung ano raw ang nangyayari at bakit nakatayo lang daw ngayon ang mga martial artist na nasa loob ng entablado. Ipinaliwanag ng lalaking tagapagsalita na umpisa pa lang daw ay sapat na talaga ang vitality na taglay ni Lee Hansong at Yao Chengjun para makaakyat sa sunod na rank. Mukhang ang pagkatalo nga raw ng mga ito ang nag-udyok sa kanila para umakyat na sa pagiging isang rank 5 martial artist. Hindi makapaniwala ang isang nanunood na basta na lang ang mga itong makakapag-breakthrough ng ganoong kadali. Nagtaka ang isang lalaki kung bakit hindi pa raw ito ginagawa ni na Fang Ping at Wang Jinyang gayong parehas lang naman ang mga itong prodigy ng kani-kanilang universidad. Nainis si Fang Ping sa mga naririnig niyang usapan, mukhang minamaliit nga raw siya ng ilan sa mga ito. Tinanong ni Liu Dali ang ating bida kung talaga nga bang magbe-breakthrough na sa rank 5 sina Lee Hansong at Yao Chengjun. Tumugon si Fang Ping nang makakaya na naman daw talaga ng mga itong mag-breakthrough bago pa man magsimula ang kompetisyon. Pero nagpigil nga lang daw ang mga ito dahil gusto nilang makuha ang titulo na pagiging number 1 invincible rank 4. Nagyabang si Fang Ping at sinabi na nakita na naman daw nilang lahat na hindi na mangyayari ang pangarap ng mga ito. Parehas ng araw ang mga itong natalo kaya wala na silang ibang pagpipilian kundi mag-breakthrough na sa pagiging isang rank 5 martial artist. Tinanong ni Liu Dali kung kailan naman daw plano ng ating bida na gawin ang pag-breakthrough nito. Tumugon si Fang Ping nang marahil ay gagawin niya raw ito pagkatapos ng laban niya kay Wang Jinyang. Kapag natalo niya nga raw ito ay maaari na siyang ikonsidera bilang pinakamalakas na rank 4 sa leaderboard ng kanilang bansa. Binanggit niya rin na mga 4th year na nga raw ang mga ito samantalang siya naman ay nasa 2nd year pa lang. Napakarami pa nga raw niyang oras para makapagpalakas pero mas mahalaga raw sa kanya ang magkaroon siya ng maraming karanasan. Sinabi ni Liu Dali na malaki nga raw pala ang tsansa na maging isang rank 6 martial artist ang ating bida bago ito magtapos sa Magic University. Tinanong ni Liu Dali kung kumpiyansa ba raw ang ating bida na makipaglaban sa isang rank 5 sa sandaling makarating ito sa dulo ng kompetisyon. Sumagot si Fang Ping nang sa totoo lang daw ay nagpipigil pa rin siya sa mga natapos niyang laban. Alam niya nga raw na maaaring gumawa ng ganoong pakulo ang kanyang mga makakalaban kaya sasamantalahin na raw niya ang oportunidad na ibinigay ng mga ito para ipakita ang totoo niyang lakas. Hindi niya nga raw ipapahiya ang kanilang Magic University at sisiguraduhin niya raw na sila ang mananalo.
Pagkalipas ng ilang oras ay matagumpay na nakapag-breakthrough sina Li Hansong at Yao Chengjun sa pagiging isang rank 5 martial artist. Natuwa ang mga Grandmaster ng Capital University at number 1 military school sa pag-breakthrough ng kanilang mga kinatawan sa nagaganap na kompetisyon. Nagtaka si Qin Fengqing kung bakit bigla na lang nawala ang mga hinihigop niyang enerhiya. Napasambit siya sa mga Grandmaster kung maaari pa ba raw ang mga itong magpatuloy dahil nasa importanteng stage na raw siya ng kanyang cultivation. Nagalit ang mga Grandmaster sa kapangahasan ni Qin Fengqing lalo na't hindi naman ito estudyante ng kanilang universidad. Naisip ni Qin Fengqing na masyado nga raw siyang nakapokus sa pag-absorb ng enerhiya kaya nakapagsalita siya agad nang hindi nag-iisip. Nagpasalamat na lang si Qin Fengqing at sinabi sa mga Grandmaster na habang buhay niya raw natatanawin ang tulong na naibigay ng mga ito. Hindi pa nga raw siya ganoong kalakas at sa ngayon ay wala pa raw siyang maibibigay na kahit na ano. Pero kapag dumating daw ang araw na magkaroon na siya ng pangalan ay sa kanyang araw ang mga ito babayaran. Naisip ni Qin Fengqing na ang araw naman daw na tinutukoy niya ay kapag naging isa na siyang rank 9, sino nga raw ang makakaalam kung gaano katagal bago siya makarating sa ganoong rank. Sinabihan ni Fang Ping si Qin Fengqing nang hindi na raw nito kailangang mangako dahil parte naman daw sila ng iisang komunidad at para na raw silang magkakapamilya. Basta wag nga lang daw nitong kakalimutan ang tulong na natanggap nila ngayong araw mula sa kanilang mga seniors. Kailangan nga raw nilang magpalakas at pumatay ng maraming kalaban, yun na nga raw ang pinakamagandang kabayaran na maaari nilang maibigay. Sinabi ni Fang Ping sa mga kaharap niyang Grandmaster na hindi na raw siya masyadong magiging formal, sana nga raw ay tulungan sila ng mga ito kapag nagkaroon sila ng problema at kapag may mga katanungan sila tungkol sa martial arts. Agad na nagsialis ang mga Grandmaster sa pangamba na magamit at mapagsamantalahan pa sila ng ating bida. Nainis si Fang Ping dahil napakadamit naman daw ng mga Grandmasters na ito. Naisip ni Wang Jing na malamang nga raw ay si Fang Ping pa lang ang kauna-unahang nakapagtaboy ng napakaraming Grandmaster gamit lamang ang boses nito. Gaganapin ngayong 18 ng Disyembre ang semifinal sa pagitan ng Capital University at number 1 military school. Natuwa si Chen Yangxi noong makita nito ang ating bida, agad niyang ipinaalam na umangat na raw ang kanyang rank. Sinabihan ni Fang Ping si Chen Yangxi nang hindi na rin daw masama at mas mabilis pa nga raw itong nakarating sa Advanced Rank 3 kaysa kay Zhao Lei. Ito na nga raw ang pangalawa sa lahat ng mga second-year students na nakatungtong ng ganoong kataas. Tinanong ni Chen Yangxi kung hindi ba raw dapat pangatlo siya dahil si Fang Ping daw ang una at si Hanshu naman ang pangalawa. Tumugon si Fang Ping nang hindi na raw siya kasama sa bilang. Ngayon nga raw na isa na siyang presidente ay hindi na siya maaaring ihanay sa mga estudyante. Sumang-ayon naman si Qin Fengqing at nagparinig na yun daw ay nang dahil sa isang halimaw ang ating bida. Tinawag ni Qin Fengqing si Chen Yangxi at pinaupo niya ito sa bakanteng upuan na nasa kanyang tabihan. Kasunod noon ay inialok niya dito ang kanyang espada sa halagang 80 milyon. May mga gusto nga raw bumili nito sa kanya ng 100 milyon pero hindi nga raw siya pumayag dahil naisip niya na saktong-sakto ito kay Chen Yangxi. Tumugon naman si Chen Yangxi nang sa tingin niya raw ay hindi na niya kailangang bumili ng sandata dahil marami nang naihanda ang kanyang lolo. Sinabi ni Qin Fengqing na mga pills na lang daw ang iaalok niya kay Chen Yangxi. Marami nga raw siyang extra na rank 3 vitality pills at ibebenta niya raw ang mga ito ng 2 milyon sa kada isang piraso. Hindi makapaniwala si Fang Ping sa taas ng narinig niyang presyo, mukhang iniisip nga raw ni Qin Fengqing na kasing tanga nito ang ibang mga tao. Ginamit ni Fang Ping ang kanyang mental strength para magpahatid ng mensahe kay Grandmaster Chen Yaoting. Ipinaalam ng ating bida na kanina pa nga raw kinukulit ni Qin Fengqing ang apo nito. Tinanong ni Qin Fengqing kung naaalala pa ba raw ni Chen Yangxi ang 5 milyon na inutang nito sa kanya. Hindi pa naman daw niya ngayon kailangan ng pera, pero dapat daw nilang pag-usapan kung paano siya nito babayaran. Kinabahan si Qin Fengqing noong bigla na lang siyang nakaramdam ng malakas na mental strength sa buo niyang katawan, nagtataka siya kung sino raw ang umaatake sa kanya. Sinabi ni Fang Ping na sa wakas nga raw ay naging payapa at tahimik na ang kanyang paligid. Tinanong ni Chen Yangxi kung ayos lang ba raw si Qin Fengqing. Tumugon si Fang Ping nang sa tingin niya raw ay ayos lang ito at kailangan lang nito ng kaunting tulog.
Wala pa nga raw itong sapat na kakayahan para makadepensa sa mental strength kaya marahil ay aabutin pa ng kalahating oras bago ito magising. Napansin ni Fang Ping na nagsisimula na pala ang laban sa pagitan nina Li Hansong at Yao Chengjun. Kaka-breakthrough pa nga lang daw ng mga ito noong isang araw pero napakalaki na raw agad ng inilakas ng mga aura ng mga ito. Sa sandaling sumapit ng araw ang finals ay mas lalo pa ang mga itong lalakas. Sa pag-breakthrough nga raw ng mga ito ay malaki ang nadagdag sa taglay ng mga itong kakayahan sa pakikipaglaban. Nagtanong si Chen Wenlong kung sino raw sa palagay ng ating bida ang mananalo sa nagaganap na laban. Tumugon si Fang Ping nang sa palagay niya raw ay si Yao Chengjun ang mananalo. Nagulat si Chen Wenlong sa naging sagot ng ating bida. Binanggit niya na mas madali raw ang pagkapanalo ni Fang Ping laban kay Yao Chengjun, kumpara kay Li Hansong na nakapag-iwan ng malaking pinsala kay Wang Jinyang bago ito sumuko sa laban. Pinaliwanag ni Fang Ping na napatibay ng araw ni Li Hansong ang mga skull bones nito at mayroon din itong malakas na vitality at pangangatawan. Pero hindi pa raw ganoong kalaki ang ipinagbago sa lakas nito matapos nitong mag-breakthrough. Sinabi ni Fang Ping na makikita nga raw nila na napakalaki ng inilakas ng mental strength ni Yao Chengjun noong maging isa na itong rank 5 martial artist. Sa tingin niya raw ay kasing lakas na niya ito ngayon o maaaring mas malakas pa ito sa kanya. Magkasing lakas man daw ang mga ito sa rank 4 pero ngayon nga raw ay malaki na ang kalamangan ni Yao Chengjun. Naisip ni Fang Ping na ngayon daw na parehas ng rank 5 sina Yao Chengjun at Li Hansong, sa sandaling makalaban niya raw ang mga ito ay hindi na uubra ang estratehiya niya na pagpapatagal ng laban hanggang sa maubusan ang mga ito ng enerhiya. Parehas na nagtamo ng pinsala sina Yao Chengjun at Li Hansong matapos nilang tumanggap ng malalakas na pag-atake mula sa isa't isa. Sumugod na agad ang dalawa para muling magsagawa ng panibagong pag-atake. Nabahala si Li Hansong dahil mukhang hindi na raw kinakaya ng kanyang katawan ang mga tinamo niyang pinsala. Hindi na siya nakaiwas at direkta na siyang tinamaan ng sandata na ipinang-atake ni Yao Chengjun. Napuruhan man si Li Hansong pero hindi pa rin ito nagpadaig. Sinamantala niya ang paglapit ni Yao Chengjun para direkta niya rin itong mapatamaan. Agad na hinugot ni Li Hansong ang sandata na nakalubog sa kanyang katawan. Naisip niya na napakalaking araw nang nagagamit niyang vitality para pigilan ang pagdurugo ng kanyang dibdib. Kapag patuloy pang araw siyang natamaan ay maaaring mawasak na ni Yao Chengjun ang Heaven and Earth Bridge na kakabuo niya lang kahapon. May posibilidad din daw na habang buhay nang bumagal ang kanyang cultivation at ang kanyang paglakas. Wala nang nagawa si Li Hansong kundi sundin ang payo ng mga Grandmaster ng kanilang universidad na sumuko na raw siya sa laban. Nagulat si Chen Wenlong dahil tama nga raw ang hula ng ating bida. Sinabi ni Fang Ping na nanalo man daw si Yao Chengjun laban kay Li Hansong, pero wala pa rin daw tsansang manalo ang number 1 military school dahil higit na mas malakas ang team ng Capital University. Bukod daw sa nanghihina na si Yao Chengjun ay halos nagamit na rin daw nito ang lahat ng mental strength nito kaya mahihirapan na itong manalo laban kay Qinzi na nasa maayos pang kondisyon. Nakahinga ng maluwag ang mga taga-suporta ng Capital University matapos nilang marinig na ang team daw nila ang nanalo. Napag-usapan ng mga miyembro ng Capital University na halos muntikan na raw ulit silang matalo gaya ng nangyari kahapon. Inakala nga raw nila na si Li Hansong na ang pinakamalakas sa 4 na prodigies na kalahok sa kompetisyon, pero tinalo nga raw ito ni Wang Jinyang at Yao Chengjun. Sinabi rin ng isang miyembro na kapag nakalaban na raw nila si Fang Ping at natalo sila nito ay hindi na raw nila maaaring sabihin na ang kanilang Capital University ang pinakamalakas na martial arts school sa kanilang bansa. Tumayo na si Fang Ping at nag-unat-unat sa kanyang pwesto. Sinabihan niya ang kanyang mga kasamahan na maghanda na raw ang mga ito para sa magiging laban nila bukas sa team ng Nanjing University at sa magiging laban nila sa sunod na araw sa team ng Capital University. Sa sandaling makuha na raw nila ang first place ay maaari na raw silang bumalik at magdiwang sa kanilang campus. Saktong araw ang kanilang selebrasyon dahil malapit na rin ang bagong taon. Lumabas na sa loob ng stadium ang grupo ng Magic University. Binanggit ni Chen Yangxi na naroon pa rin daw sa loob si Qin Fengqing. Doon palang napagtanto ni na Fang Ping, Chen Wenlong at Zhang Yu na naiwan raw pala ang pasaway nilang kasama. Sa mga oras na yun ay nagising na rin si Qin Fengqing sa kinalulubugan nito. Agad siyang nagsisigaw na papatayin niya raw ang walang hiya na gumawa nito sa kanya.